JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Romano. Walang eksaktong taon sa liblib na probinsya. Kakatapos lang ng digmaan laban sa mga Hapon. Sa panahong ito, marami ang nasawi at dahil tinuring na dukha ang karamihan sa kababayan, hindi na umabot sa sementeryo ang bangkay ng mga kaanak na nasawi sa digmaan. Sapat na maibalot ng tela o hindi kaya banig. Kaunting hukay sa lupa sabay libing. Hindi na kailangan ang magarang pwesto. Makatagpo lang ng maayos na lugar. Sa kakauyan o sa gubat, pwede na ito sa kanila. Kabilang sa nasawi ang dalawang tiyuhin, lolo't lola at ama. Sa kasalukuyan, palaboy-laboy na lamang si Romano. Hindi na rin delikado ang lugar dahil nag-uwian na sa kanilang bansa ang mga dayuhang mananakop. Sa ngayon, ang problema na lamang ay mapagkukunan ng makakain at matutulugan. Madalas sa gubat, naglalatag ng karton katabi ng puntod ng mga yumao. Nasanay na rin sa lugar kaya baliwala na lang din ang dilim. Kaso nga lang, isa sa pinakakinakainisan ng binata ang magnanakaw. Hindi lang nito nilalapastangan ang mga bangkay, pinagnanakawan ng mga alahas, pera, damit o anumang kayamanan na dinala sa hukay. Nadadamay siya sa mga ito dahil palaging siya ang tinatanong. Romano, alin sa mga puntod dito yung sulit o kain? Yung may pera sana o alahas para may kita ka agad. Wika ni Tonyo. Binaliwala ni Romano ang pangungulit. Kaso nga lang kalabit ng kalabit. Kitang tulog yung tao, bubulabugin mo. Ikaw kaya ang ibaon ko sa hukay. Ang rangya ng pamilya mo pero mangmang ka kung mag-isip. Nagpapahinga na yung mga patay, i-storeboyin mo, kaunting respeto naman. Tugon ni Romano. Hindi naman magagalit yan kasi nga patay na eh. At saka, anong silbi ng pagpapadala ng yaman sa hukay? Kaysa mabulok, pakinabangan na lang natin. Bahala ka sa buhay mo. Isa pang istorbo ibabaon kita sa hukay. Nga pala, hindi ka ba natatakot dito ang dilim? Naglalakihan yung mga kahoy. Tapos, may dumadaan pang ligaw na hayop. Sa laki ng bayan, dito mo pa talaga naisipang matulog? Wala ka bang ibang kaanak? Yung bahay nyo, hindi ba talaga matitirahan? Awang-awa na ako sa sitwasyon mo eh. Buwisit naman talaga tong nang iinis na to eh. Kung may iba ako matutulugan, sa tingin mo magtitiis ako dito? Mag-isip ka nga. Puro ka tanong, konti na lang bibigwasan ko yung mukha mo eh. Napabuntong hininga si Romano. Sa katunayan meron siyang tahanan, kaso nang didirit nagsusuka sa tuwing pupuntahan. Ginawa kasi itong kuta ng mga Hapon kung saan dinala ang mga dinukot na kababaihan upang pagsamantalahan. Minsan na ring kulungan ng mga kalalakihan, doon din pinatay. Bawat sulok ng bahay na yun, malinaw ang kalupitan ng mga dayuhan sa kababayang Pilipino. Imbis na manirahan uli sa lugar, ngayon natapos na ang digmaan, pinili ni Romano na talikuran. Sino ba naman gugustuhin na tumira sa bahay na sa bawat sulok tanda ng bakas ng paghihirap? Matapos ang madamdaming alaala, napatitig si Romano kay Tonyo. Hindi maintindihan kung bakit kailangan maging magnanakaw ang binata, gayong kilalang negosyante ang pamilya. Hindi naman nasira ang negosyo dahil mautak ang ama. Upang manatili ang reputasyon ng pamilya at kaligtasan, piniling manilbihan sa mga dayuhan. Hindi sila ginalaw pero maigpit ang pagsunod sa bawat kagustuhan. Maya-maya pa tumayo siya para lapitan ito. Napasigaw matapos makahukay ng mga alahas. Dumako ang tingin ni Romano sa hawak-hawak na kwintas.
Hindi ordinaryo. Mukhang diamante pero kung iintinding mabuti ang presensya, isa itong medalyon. Inagaw sa kamay ni Tonyo. Tinitigang mabuti at inaral ang bawat letra at simbolo na nakaukit. Sige, total nagustuhan mo eh. Ibibigay ko na lang sa'yo. Marami pa namang alahas dito. Yan, hindi ako sigurado kung may sasanla pa yan. Anong klaseng alahas yan? Ngayon ko lang nakita at saka pansinin mo yung bangkay. Nakasulat sa lapid ang kahoy. Magtatatlong taon na magmula nung namatay. Pero hindi man lang nagnas, no? Kahit kaunti. Pati kuko nandyan pa rin at saka kung ihahambing ang edad sa itsura, mas matanda pa ang edad. At yung katawan naman, malamig tapos hindi gaanong matigas. Kilala mo ba kung sino yan? Wala namang pangalan eh. Napatitig si Romano sa bangkay. Kagaya ng sinabi ni Tonyo, hindi naagnas ang katawan. Batang-bata ang itsura kumpara sa edad, bagay na nakakapagduda. Gayunpaman, naglalaro sa isip ng binata ang mga posibilidad. Nung nabubuhay pa ang lolo, madalas laman ng kwento ang tungkol sa mga taong may lihim na karunungan. Nariyan ang mga albularyo o manggagamot. Kabilang ang dibino, babaylan, ermitanyo, manunugis at antingero. Iba-iba man ang aspetong inaral at pamamaraan, iisa pa rin ang pinaglalaban. Madalas sa mga ito may gamit na anting-anting. Sa isip ni Romano, antingero ang lalaki. Sabi mo yan sa akin na to ha. May kukunin ka pa ba kung wala na? Ibalik mo sa ayos yung libingan. Kahit sa ganung paraan man lang, may galang ka sa namayapa. Oo naman, ibabalik ko sa ayos yung mga inukay ko, no? Sige na, bumalik ka na sa pagtulog mo. Bumalik sa pwesto si Romano. Isinilid sa bulsa ang nakuwang anting-anting. Saktong nakaidlip nang mapansin ang pag-init ng gamit. Sinundan ito ng pagsigaw ni Tonyo. Kumaripas ng takbo patungo sa kanya. Mahabang katahimikan ang namayani, pero maya-maya pa, lumitaw ang imahe ng aswang. Sa pagkataranta, nagmamadaling humiga sa hukay ang dalawa. Si Romano ang nauna. Pigil hininga dahil dikit-dikit na ang katawan sa bangkay. Walang imik. Nakikinig sa kaluskos ng paligid. Hindi nagtagal umalingasaw ang mabahong amoy. Kagad tinakpan ng bibig ni Tonyo bago pa masuka o maglikha ng ingay. Sa mismong tapat nila dumaan ang aswang. Pigil maging hininga dahil kahit kaunting ingay maririnig ng halimaw. Lakaw kung tawagin ang aswang na ito. Ang itsura ay butot balat. Sobrang haba ng bias ng binti at mga braso. Mahaba't matutulis ang mga kuko. Buhaghag ang mahabang buhok. Matalas ang pandinig at paningin. Natutunton kung sino man ang pakay. Madalas itong nakikita sa masusukal na gubat o sa libingan. Pinapatay ang biktima sa labis na pagkalmot. Nanlaki mga mata ng dalawa matapos maramdaman ang pagyupi ng hinarang na tabla. Damang-dama ang bigat ng aswang. Nanginginig pati laman sa takot. Maya-maya pa, isa-isang hinablot ang pera-perasong tabla. Kaunti na lang bubungad na ang dalawa. Mukhang ito na ang libingan natin Kung alam ko lang na ngayon ako mamamatay. Natigil ang pagsasalita ni Tonyo. Dumako ang tingin ni Romano sa hawak na anting-anting. Nag-iinit ito. Bagyang nagkislapan ang maliit na batong nakadikit sa gitna. Naglalabas ito ng mahinang boltahe na nalaytay sa kamay ng binata. Mabilis na unawaan ang nangyayari. Pagtingin sa tabi, dinampot ang pala at ginulat ang nilalang. Kagad itong umatras. Napatitig sa hawak na anting-anting. Sa hindi malamang dahilan tumakbo sa kadiliman at saka naglaho. Bago makapagsalita, inunahan ni Tonyo.
Aba, akala ko aswang ang mas nakakatakot, ikaw pala. Tumakbo yung halimaw oh. Hoy, wag mo kong binibiro mabuti nga naitaboy ko eh. Dahil sa kalapastanganan mo, sa mga bangkay dito, dinayo tayo ng aswang. Tigil-tigilan mo na ang gawain yan. Nilalapitan na tayo ng kamalasan, oh. May ba tayo? Winasiwas mo yung kwintas na yan. Bakit? Nagtataboy ba yan ng aswang? Malay ko. Umuwi ka na nga, mamaya bumalik pa yung aswang dahil nandito ka eh. Nagligpit ng banig si Romano. Hindi malaman kung saan pupunta. Pero naisip na pansamantala munang lumikas. Sumilong sa abandonadong tahanan. Naglaan ng oras para titigang mabuti ang gamit. Anumang pag-iisip hindi mabigyan ng pangalan. Dati nang nakakita ng anting-anting. Subalit ang ganitong klase ng medalyon, ngayon pa lamang nasilayan. Bumaling ang pansin sa bangkay. Napapaisip kung sino ang lalaki. Maya-maya pa, yung aswang na sumalakay kanina ang inaral. Sa tinagal sa lugar, ngayon palang nakatagpo ng aktwal na lakaw. Aminadong ilang beses nang nakasagupa ng aswang. Subalit sa pagkakataong ito lang ang nakasalamuha ng malapitan. Yung tipong harapan mismo. Mata sa mata. Bumalik ang tingin sa gamit. Napangiti ng may naisip. Kinabukasan maagang nagtungo sa tahanan ng kilalang albularyo. Pinakita ang gamit. Ito man ay hindi makapaniwala. Kinilala bilang medalyon ni Mang Apolinario. Nagmula ito sa Karatig Bayan. Kinakatakutan ng mga aswang, mambabarang, mangkukulam at mga tulisan. Walang pinapalampas. Maging mga kapitbahay, maingat sa antingero. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa gamit na ito. Sariling likha kasi ni Mang Apolinario. Huling kita ko sa gamit na yan nung pang nabubuhay ang matanda. Kung alam mo kung gaano siya kabangis kapag nasa laban, mapapahanga ka talaga. Sa sobrang makapangyarihan ng medalyon, maraming kapwa antingero ang nagnanais na maangkin yan. Nung nagkaipitan, ay talagang pinatay ni Mang Apolinario yung makukulit eh. Pero, saan mo ba nakuha ang gamit? Nakuha lang po sa ukay. Aksidente ang pagkatuklas. May nadaanan akong puntod sa gubat. Nakabukas kasi tapos lantad ang medalyon na ito. Kinuha ko na lang ho. Nga pala, pwede bang magamit to kahit hindi naman antingero o albularyo? Naku, mahirap yan ha. Hindi mapapagana ang ganyang gamit kung ordinaryong tao ang hahawak. Wala kang alam na dasal. Ni orasyon wala kang nakabisado. At saka, araw-araw pakakainin ng dasal ang medalyon para mapanatili ang lakas at bisa. Kung katulad mo nangangalaga niyan, mapupunta lang sa wala. Masasayang lang yung lakas ng gamit eh. Kung gusto mo, pwede ko yung alagaan. Nagdadalawang isip si Romano. Lalo na nang magbago bigla ang tono ng matanda. Makikita rin sa mga mata ang pagnanais. Hindi man pagmamay-ari ang medalyon. May parte sa kanya na gusto itong protektahan. Kaya naman imbis na pumayag, minabuting tumanggi. Siguro ibabalik ko na lang po sa libingan. Hindi ko rin naman pala magagamit eh. Maraming salamat to ha. Nagmamadaling umalis ang binata bago pigilan ng albularyo. Napansin niya. Sumusunod ito. Kaya kumaripas na siya ng takbo. Sa katunayan wala siyang balak ibalik ang medalyon. Pagdating sa puntod, sinuring mabuti ang kabaong. Inusog ang bangkay. Dito napansin ang supot na naglalaman ng libretang itim at pula. Naroon din ang papeles ng pagkakakilanlan ng lalaki. Bago yun, nagmamadali sa pagtago nang mapansin ang kaluskos sa unahan. Nasipat si Mang Joselito. Inisa-isa ang puntod.
Sa kilos na ito, may ideya si Romano kung ano ang hinahanap. Dumako ang tingin ng albularyo sa puntod ng yumao. Inakalang hindi matutuntun dahil walang palatandaan o pangalan. Subalit diretsyo ang titig nito sa mismong bangkay. Tuwang-tuwa nang makilala ang nakalibing. Dito ka lang pala nakalibing, Apolinario. Nagpakahirap pa akong hanapin ang libingan mo kung saan saang sementeryo. Narito ka lang pala sa bundok Hinukayan. Aminado kong malaki ang inggit sa'yo. Hanggang ngayon pa rin naman pero mukhang papabor sa akin ang pagkakataon dahil medalyon mo na mismo ang lumapit. Dinala ng isang binata kaso hindi ko nakuha. Ibabalik niya sa libingan mo. Ngayong nandito ako, makukuha ko na. Wika ng albularyo sa bangkay. Pasimple itong inusog. Hinahanap sa kasulok-sulukang bahagi ng kabaong ang medalyon. Unti-unting nagalit ng hindi magilap. Pinunit pa ang dokumento ng pagkakakilanlan ng matanda. Hindi lang yun. Hinampas ng hinampas ang bangkay. Nang hindi makayanan ni Romano ang nangyayaring paglalapastangan, dali-dali siyang lumabas. Kunwaring napadaan, nagtatakang tumitig kay Mang Joselito. Manong, anong ginagawa niyo dyan? Naglilibing po ba kayo? Maang-maangan ni Romano. Kagad umayos ang albularyo. Umahon sa hukay at maayos na nakipag-usap. Nakita ko kasi na nakabukas ang kabaong. Halatang hinukay kaya naisip kong ayusin. Hindi pa rin pala nawawala ang mga lapastangan. Patay na nga, pinagdidiskitahan pa. Hindi na naawa. Sana dalawin ng kaluluwa ang sino mang gumalaw sa mga puntod dito. Ikaw ba? Ano ginagawa mo rito? Pauwi na po ako. Galing ako sa kabilang sityo kaso wala ang kaibigan ko . Ganun ba? Nga pala, nasa ng medalyon? Binalik mo na ba sa hukay? Ayon tungkol ho dyan ako. Pagtawid ko kasi, nalaglag dun sa ilog, inanod. Hindi ko nakuha kasi sobrang bilis ng agos. Hindi ko rin naman mapapakinabangan kaya hinayaan ko na lang. Makikita ang galit sa mukha ng matanda. Kagad nag-iwas ng tingin para hindi mahalata. Maya-maya pa nagpaalam na si Romano. Hindi na rin ito umimik. Habang lumalayo, narinig ang sinabi nito. Galit na galit. Nais makuha ang medalyon. Nasaksiyan pa ng binata ang pagmamadali nito patungo sa ilog. Sinabi mo pa na maraming nagangad sa medalyon kahit boy pa yung may-ari. Hindi mo naman sinabi na pati pala ikaw isa sa mga yun. Lumitaw din yung tunay na ugali. Kahit sisirin mo ang bawat dulo ng ilog, hindi mo makukuha ang medalyon. Wika ni Romano sa sarili. Pagsapit ng hapon, nagkaroon ng kaunting salo-salo sa sentro ng sityo. Nanguna ang ama ni Tonyo. Naisip tipunin ang lahat para pagsaluhan ang ginhawang naranasan magmula sa araw na nakalayo mula sa mananakop. Iilan ang dumalo dahil maraming galit dito. Isa man si Romano, hindi alintana dahil kinakailangan niyang makahanap ng makakain para makaraos. Abala sa pagkain ng masipat sa unahan si Mang Joselito. Panay sulyap sa kanya. Binaliwala hanggang sa kusang lumapit. Nung una nakikipag-usap lang pero habang tumatagal sinisingit ang medalyon. Nilinaw ni Romano na wala sa kanya ang gamit. Subalit masyadong makulit ang matanda. Dinaan na lamang sa pagbibiro. Nililigaw ang usapan. Sa kabutiang palad umurong ang matanda. Napabuntong hininga si Romano. Hindi makapaniwala na may tinatagong kasakiman ang albularyo. Matapos malingat ang atensyon, dali-dali siyang umalis sa pagtitipon.
Pagbalik sa bundok, nang mapansin ang presensyang sumusunod, hindi na kailangang hulaan dahil kilala ang galawan ni Mang Joselito. Dumiretso ang binata sa masukal na bahagi. Gayunpaman hindi pa rin tumigil ang matanda. Ginalugad ang bawat sulok, mahanap lang siya. Maya-maya pa nagsimulang magsaboy ng kung ano sa paligid. Sinasabayan ng pagsambit na mga salita. Kinabahan ng binata. Dali-daling inilabas ang medalyon para protektahan ang sarili. Laking gulat ngayon, umayon ang gamit sa nangyayari. Napansin ng binata ang pangingibabaw ng bisa nito. Unti-unti siyang nakahinga ng mahirapan si Mang Joselito. Bigla itong kinapos ng hininga. Hindi tumagal sa lugar. Nagmamadali ding umalis bago mapuruhan. Napailing na lamang ang binata matapos makapag-isip. Nagpa siyang magpakalayo-layo muna. Nagtungo sa kabilang bayan. May kalayuan ang lugar kaya kampanteng hindi masusundan. Nanuluyan sa kaibigan ng ina. Kaso sa hindi inaasahan, dito na nagsimula ang kalbaryo. Nasanay ang may-ari ng bahay na si Aling Nena sa gabi maglabas sa balon. Dala ng itsura umiiwas sa husga at kutya ng kapwa. Nakabantay naman si Romano at ang bunsong anak. Habang abala sa paglalaba ang ali, tahimik lang sa pagmamasid ang dalawa sa tabi. Sa puntong ito, ginulat ang binata sa sinabi ni Aling Nena. Iho, hindi ko tatapusin ang paglalaba ngayon. Mahirap kasi kapag inabutan tayo ng 10 oras. May mga nilalang na umaaligid dito. Mahirap na baka madali tayo. Banok, pitbitin mo muna itong galon. Pakipasan na rin ang labahin. Romano yung iba, iiwan na lang dyan sa tabi. Anong klase ng nilalang po ba ang nandito sa lugar? Tanong ni Romano habang binibilisan ang paglalakad. Aswang ang nandito. Kung alam mo lang kung gaano karami ang nabiktima. Wala pa namang nasawi pero ang sabi, may iilan na nayanggaw. Ang iba naman nagtamo ng sugat, nagawang gamutin ng albularyo. Dapat nga takip silim palang wala ng tao sa balon eh. Pero alam mo naman ang sitwasyon ko. Pinagmasdan ni Romano ang paligid. Sa lagay ng kakawyan, imposibleng walang nilalang ang napapadaan sa lugar. Maya-maya pa unti-unting namatay ang sinde ng sulo. Hindi naman mahangin sa lugar pero nawala ang apoy. Sinindihan muli, pero pagdating sa unahan namamatay ang sindi. Naalerto si Romano nang sabihin ni Aling Nena na maghanda. Pinaiwan sa tabi ang pasan na labahin at inabutan ng itak. Maging ang anak, inabutan ng balisong. Hindi na kailangan magtanong dahil lantad na sa unahan ang nilalang. Laking gulat. Dahil sa pagkakatanda, ito ang halimaw na lakaw. Ang aswang na sumugod nung gabi sa kabundukan. Hinatak siya ni Aling Nena patungo sa kuweba. Doon pansamantalang nagtago habang nakikiramdam sa galaw ng aswang. Gayunpaman, hindi nakaligtas dahil nagawang sumunod. Maya-maya pa sabay napasigaw nang mapansin ito sa likuran. Kaagad kumilos si Romano, hinataw ng taga ang nilalang. Subalit hindi ito natatamaan. Animoy alam na alam ang bawat galaw ng binata. Hindi nagtagal, tumilapon si Romano ng mapuruhan. Pag-angat ng tingin, si Aling Nena ang nakipagtuos sa aswang. Hindi makapaniwala sa galawan ng ali. Mabilis, maliksi, bawat tira ay tumatama. Nilalang na mismo ang kusang sumuko. Umatras patungo sa kadiliman at saka naglaho. Dali-daling dinaluhan ni Aling Nena matapos mawala ng malay. Oras ang binilang bago matauhan. Nang mahimasmasan hindi maiwasang magtanong. Sinagot naman ni Aling Nena, dito na pag-alaman na dating mag-aaral ng lihim na karunungan ang ali.
Hindi lang natapos dahil sa responsibilidad ng pagdadalang tao. Gayunpaman kahit papano ay may natitirang karunungan. Dito lang napansin ni Romano ang kagamitan sa kabilang kwarto. Mga gamit sa panggagamot at mga libreta kagaya ng nakuha sa hukay ni Mang Apolinario. Nakasaad dito ang iba't ibang dasal at orasyon, pamamaraan sa panggagamot at pakikipagtuos sa iba't ibang elemento. Ginulat si Romano nang banggitin nito ang pangalan ng yumao. Maestro ko dati si Mang Apolinario. Mahusay at magaling na albularyo. Sa sobrang husay, kinainggitan ng karamihan. Kahit kapwa antingero, pinagplanuhan siyang patayin dahil lahat na lang sa kanya dumudulog. Mga karatig bayo, taga-probinsya, kay Mang Apolinario humingi ng tulong. Yun ang kinaiinggitan nila. Hindi ho ba kapag may medalyon o anting-anting, hindi tatablan ng bala o patalim? Pero bakit yung katawan ng mga Apolinario maraming tama? May pagkakataon po ba na nawawala ang bisa ng gamit? Bumakas ang pagkagulat sa mukha ng Ali. Sinabi nito na hindi basta-basta nawawalan ng bisa ang gamit. Ang duda, sinadyang magpakamatay sa kamay ng mga dayuhan. Ang dahilan, si Mang Apolinario lang ang nakakalam. Nakiusap si Aling Nena na makita ang puntod ng dating maestro. Dinala siya ni Romano. Habang pinagluluksaan ng bangkay, napansin ng binata ang pag-aligid ni Mang Joselito. Nilapitan niya ito at hindi inaasahan. Binigwasan siya. Sinuntok sa muka. Nasaan ang medalyon? Wag mo kong niloloko ha. Hindi mo itinapon ang gamit. Si Tonyo mismo nagsabi na hawak mo pa ang medalyon. Akin na, kung ayaw mong masaktan. Hindi umimik si Romano. Tinitigan lamang ang matanda na siyang ikinagalit nito. Muling kumilos para sana suntukin. Pero pinigilan ni Aling Nena. Kinabahan ng albularyo nang makilala kung sino ito. Hanggang ngayon pala, gusto mo pa ring maangkin ang medalyon ni Maestro? Mabuti na lang talaga hindi pumayag si Maestro na maging mag-aaral ka. Kapag nagkataon, mag-aaral niya mismo ang papatay sa kanya. Dahil sa kilos mong to, hindi ako magtataka kung isa ka sa pumaslang sa kanya. Oy Nena, wag mo kong pinagbibintangan ha. Maayos akong namuhay at kontento ko kung anong meron. Mabuti nga namatay si Apolinario dahil matututunan muli ng mga tao na pahalagahan ang ibang albularyo at maggagamot. Kontento ka mo. Kung kontento ka, hindi mo na naisin ang medalyon ni Maestro. Pinugbog mo nga ang binatang to para makuha Romano, halika na. Huwag kang magmagaling, Nena. Alam mong hindi kinatuwa ni Apolinario ang pagbitaw mo sa tungkulin. Huwag mong ipamuka na paborito ka mag-aaral dahil alam mong hindi. Marami pang sinabi ang albularyo, subalit hindi to pinakinggan. Hinayaang magsalita ng magsalita sa gitna ng kagubatan. Pagsapit ng gabi, hinukay nila ang libingan ng yumao para ilipat sa mas maayos na pwesto. Pagkatapos, ginulat ang binata sa kasunod na sinabi ni Aling Nena. Maganda ka, iho. Gagamitin natin ang medalyon ni Maestro. Ikaw ang gagamit nito. Kailangan nating maganda dahil hindi imposible na madagdagan ng mga kalaban para kunin ito. Taglay ng medalyon ang kaluluwa ng iba't ibang elementong nakalaban ni Maestro, kaya triple ang lakas nito. Hindi nakapalag si Romano. Inabutan siya ng libreta. Sinimulan ng Ale ang pagtuturo. Ilang buwan ang ginugol bago nakabisado ang lahat. Hindi biro ang pag-aaral sa bawat aspeto dahil tila hinihigop ang lakas. Umabot sa punto na hindi makabangon, pero pagkatapos ito, nag-uumapaw na lakas ang kapalit. Hindi matigil sa paggalaw dahil hindi matatahimik kapag walang kinakalikot. Ayon kay Aling Nena,
Normal ito para sa bagong tagapagtangan ng medalyon. Maging sa pagtulog hirap si Romano, yung tipong bihira lang antukin. Umiidlip lamang, mga mata ang pinagpapahinga. Araw at gabi ang paggalaw. Para hindi masayang ang lakas, inabisuan ni Aling Nena na mamutol ng puno sa sariling lupain. Isang gabi, habang namumutol napansin ang mabigat na presensya. Pabalik-balik ng daan. Masyadong mabilis. Hindi kayang habulin ng tingin. Maya-maya pa nagbigay senyales ang medalyon. Habang tumatagal naging malinaw ang samyo ng nilalang. Napahugot ng hininga matapos makilala. Ito pa rin ang lakaw. Inararo nito ang mga halaman mahanap lang ang kinalalagyan niya. Ginulat pa siya nang umakyat ito sa puno. Dali-daling pinulot ang palakol. Tinaga ang puno. Tumalon ang nilalang. Dito na nagsimula ang pagtutuos. Sinigurado kaagad ni Romano ang atake. Sinabayan ng orasyon ng galaw. Makikita sa reaksyon ng kalaban ang bisa ng medalyon. Panay ilag. Hindi magawang umatake. Para bang natatakot na lumapit. Nang maunawaan ng binata ang kilos, tinodo ang pagkilos hanggang sa bumaluktot na lamang sa lupa matapos mapuruhan. Walang sali-salita. Tinaga ng tinaga ang katawan hanggang sa maghiwalay ang parte. Maya-maya pa dumating si Aling Nena. Hindi na ako magtataka kung mabilis mong napuksa ang aswang. Mahusay ka, Romano, pero huwag kang magpakampante. Simula pa lang ito ng pagdagsa ng mga kalaban. Asahan mong sa susunod, pwedeng magsabayang pagdating. Sa loob ng binata, hindi niya inasahan na sa paglipas ng panahon ito ang inabot. Sa pagkakalala, nakikitulog malapit sa puntod ng kaanak dahil wala nang mapuntahan. Nakahukay ng medalyon si Tonyo na umagaw ng atensyon niya hanggang sa umabot sa puntong ito. Matapos ang lahat, hindi pinagsisiyan ng binata ang takbo ng kaganapan. Nahulog na rin ang loob sa lihim na karanungan. Sa mga sumunod na araw, kagaya ng sinabi ni Aling Nena, marami ang nagnanais ng medalyon ni Mang Apolinario. Saan man siya magpunta, sa bayan, sa laot, sa kakawyan, o kahit sa tahanan, kapansin-pansin ang pag-aligid ng mga kalaban. Sa ngayon wala pang naglakas loob na umatake, gayunpaman alisto sa lahat ng oras. Sumapit ang araw na naiwang mag-isa. Dumayo sa probinsya si Aling Nena at ang anak. Sa mga oras na ito, hindi nakaligtas ang binata sa banta ng kapwa antingero. Ang kinagulat kasama si Tonyo. Inosenteng tinuro ang tinutuluyan. Romano, hinahanap ka nila. Mabuti na lang nakita kita sa lugar na to nung nakaraang araw. Kaya nang magtanong sila sa akin, sinabi ko, ang layo pala ng inabot mo. Kaano-ano mo'y may-ari ng bahay? Tama na ang kadaldalan. Iha, ikaw ba nakakuha ng medalyon ni Mang Apolinario? Pepresyuhan kita para hindi mahirap ang pagpapasya. Ito ang pera, kapalit ng medalyon. Hinagis ng matanda ang pera. Makikita sa pagmumuka ang pagiging kampante. Nabura ang kayabangan nang ibalik ni Romano ang pera. Kahit ialay mo pa ang sarili mo, Manong. Ano bang meron sa medalyon na yan? Bakit gusto niyong makuha? Wala kang alam sa bagay na yan, iho. Ang ganyang gamit dapat nasa pangangalaga ng katulad kong albularyo. Para mapanatili ang lakas at pisa. Akin na, huwag ka nang magbatigas. Wika ni Mang Rogelio. Mukhang walang balak ang binata, Rogelio. Juanito, walang sino man ang tatanggi sa akin. Kaya susundin ng binatang ito ang nais ko. Akin na ang medalyon, binata. Huwag na nating pabain ang usapan. Hindi niyo ako madadaan sa sindak. Ang kakapal ng mukha niyo. Susugod kayo rito para dyan.
Wala kayong pinagkaiba sa mga aswang na nagnanais mawasak ang medalyon. Nilalamon kayo ng inggit. Hindi ko tuloy lubos maisip kung anong klase ng antingero si Mang Apolinario para kainggitan ng lahat. Ang daldal ng binatang ito. Iyo, maayos kaming nakiusap. Kaya sana naman makipagtulungan ka. Hindi mo rin magagamit ang medalyon dahil sa itsura mo, wala ka namang alam. Hindi naman ikaw ang nakahukay ng gamit na yan, kaya ano bang pinaglalaban mo? Napahugot ng hininga si Romano. Hindi madadaan sa usapan ang pangyayaring ito. Bakas na bakas sa mukha ng mga bisita. Hindi aalis na hindi dala ang medalyon. Sinubok ang mga ito. Tinalikuran ng binata. Kagaya ng inasahan umatake. Hindi pisikal na atake kung hindi orasyon. Gayon paman pasimple itong kinontra ng binata. Nagulat ng gayahin ang eksaktong orasyon na sinasambit. Umatras si Mang Juanito, pero si Mang Rogelio ay lumapit. Nagpakawala ng suntok, bumunot ng itak, taga ng taga. Sa paggante ni Romano, isang suntok direkta sa muka, nawalan ng malay. Tarantang kinaladkad ng kasama palayo ng lugar. Binalingan ng pansin si Tonyo. Binalaan ito na wag mangialam, subalit umandar ang pagiging kuryoso. Ano pa talaga yung kwintas na yun? Hindi lang sina Mang Rogelio at Mang Juanito naghahanap. May nakasalubong ako. Nagtatanong kung may nakita ba akong ganong kwintas. Pati libingan, isa-isang hinanap. Nalinawan si Romano kung bakit hindi nilagyan ng pangalan ang unang puntod. Kahit ang bagong libingan man ay hindi pinalagyan ni Aling Nena. Kung may magtanong man, wala ka nang sasabihin. Isang turo mo pa sa akin, ililibing kita ng buhay. Nagkakaintindihan ba tayo? Sinamahan ng paninindak. Tinoon ang itak sa leg ni Tonyo. Natatarantang tumango sabay alis. Nasundan pa ang kaganapan. Pagsapit ng 10 oras, grupo ng antingero ang kumatok. Pare-pareho ng pakay, makuha ang medalyon, pera, ari-arian o mga libreta na naglalaman ng karunungan. Inalok bilang kapalit ng medalyon. Hindi nagawang pagsabihan dahil sabay-sabay na nagsasalita. Nang masagad ang pasensya ni Romano, walang pasabing nagpakawala ng orasyon sa hangin. Layo nitong mamanipula ang pag-iisip. Nang makontrol ang mga ito, dali-daling umalis sa lugar. Buntong hiningang sinundan ng tingin ng mga ito. Ang buong akala tapos na ang sitwasyon. Pero makalaan ang ilang oras ay may kumatok na naman. Sa pagkakataong ito ay kalahating tao at kalahating aswang. Mahabang titigan ang pumagitna hanggang sa kusa itong nagsalita. Batid kong may nauna sa akin. Pero ibahin mo ko. Hindi ako makikiusap sa'yo na ibigay mo ang medalyon. Bagkus hahamunin kita sa isang laban. Balita ko mag-aaral ka para maging kasunod na tagapangalaga ng medalyon. Susubukin natin ang husay mo. Ang gantimpala kapag nanalo ko sa akin mo ibibigay ang medalyon. At kapag nanalo ka, ako pa mismo ang magiging alagad mo. Nakuha ang atensyon ni Romano nang marinig ang kondisyon ni Miguelito. Nakaramdam ng saya sa kaloob-looban. Nanabik na simula ng laban. Matapos magkasundo, nagbigay ng araw si Miguelito kung kailan at saan mangyayari ang pagtutuos. Bukod dito, hindi maunawaan ni Romano kung bakit hinarang nito ang mga antingero. May karunungan na nagnanais siyang makausap. Kung tutuusin, pwedeng hayaan para kung sakaling maglaban-laban. Papabor kay Miguelito kung mapupuruan man siya. Mababawasan ang lakas pagdating ng pagtutuos. Subalit kabaliktaran ang ginawa nito. Nagbanta na walang gagalaw sa kanya. Habang lumilipas ang araw,
Panay ensayo si Romano. Bawat hapon pinapakain ng dasalang medalyon. Lumalabas sa gabi para magpapawis. Dagdag preparasyon sa nalalapit na paglalaban. Isang gabi, habang naglilibot sa lugar, biglang lumitaw ang mabangis na baboy ramo. Walang pasabing sumugod. Lumabas sa kadiliman. Diretso habol. Sinubukang salubungin ng atake. Subalit inararo lang ang binata. Tumilapon sa itaas ng puno. Pagbagsak sinalo at sinuwag. Tinamaan ang tagiliran. Bagyang kumirot ang loob subalit hindi nagtamo ng sugat. Gaganti na sana kaso naunahan muli. Habol hiningang tumitig sa baboy ramo. Habang tumatagal, napagtanto na hindi to hayop, kundi aswang na nagbabalat kayo. Nagpalit ng anyo. Bumungad ang halakhak ni Mang Rogelio. Halatang nabigla ka. Hindi ka kasi madaan sa maayos na usapan. Napilitan tuloy akong lumantad. Narinig ko may gustong sumubok sa lakas mo. Si Miguelito. Ako na mismo magsasabi. Hindi mo gugustuing makalaban ang isang yon. Unang sandali pa lang, kaya niyang ihiwalay ang kaluluwa mo sa katawang lupa. Pero maiiwasan mo ito kung wala na sa iyo ang medalyon. At para mangyari, kailangan mo itong ibigay sa akin. Hayaan mong ako mismo ang humarap kay Miguelito. Pangako, ipapanalo ko ang laban. Kung nandito ka para amunin ako, bakit hindi na lang natin simulan? Kung ano-ano pa ang binabahagi mong kwento eh. Nagbago ang reaksyon ng muka ni Mang Miguelito. Walang sali-salita, nagpalit ng anyo sabay sugod. Hindi inurungan si Romano. Sinalubong at tinapatan ang bawat kilos. Hindi may tatanggi ang kabangisan. Masyado ring agresibo. Bawat galaw siguradong sigurado. Sa pinaghalong lakas at laki ng pangangatawan, hindi umubra ang mano-manong tapatan, kaya naman siningitan ng dasal. Sa pagkakataong ito nadagdagan ng puwersa ni Romano, sa tulong ng dasal, nababawasan ang atake ng kalaban. Nang makabuelo hindi tinigilan ng taga hanggat hindi napupuruhan ang ulo. Habol hiningang tinitigan ang lasog-lasog na katawan. Kahit nasawi na ang kalaban, patuloy pa rin sa pagiging aktibo ang medalyon. Sinuri ang paligid. Maraming mga mata pero wala ni isa ang lumapit. Mababakas ang takot habang pinapanood ang nakahandusay na bangkay ni Mang Rogelio. Alam kong naririnig niyo ako. Tandaan niyo ang bawat sasabihin ko. Burahin ang inggit sa pagkatao niyo. Hindi yan maganda, lalo na kung isa kang manggagamot o albularyo. Hindi mabuting naisin ang medalyon ng kapwa mo. Pareho kayong nasa larangan. Pareho kayong may kakayahan. At pareho kayong pinagkatiwalaan ng lihim na karunungan. Huwag niyong sirain ang sinumpang tungkulin ng dahil lang sa inggit. Matuto kayong makontento. Makaraan ang ilang sandali. Isa-isang umalis sa mga ito. Pinagpatuloy na ni Romano ang pagligpit sa katawan ng aswang. Pagbalik ng tahanan naabutan si Aling Nena. Kakarating lang mula sa probinsya. Hindi nito kasama ang anak. Daladala sa sarili ang pinaghalong galit at tinagpis. Matagal din itong nawala, kaya maraming katanungan ang binata. Pinatay nila si Banok. Pinatay nila ang anak ko. Hindi ko alam na sa pagtulong para maprotektahan ang medalyon ni Maestro, laban sa nagnanais dito, magiging kabayaran ang buhay ng anak ko. Tinambangan kami sa daan. Walang habas na kinalmot ang bata hanggang sa malagutan ng hininga. Malinaw sa akin ang itsura ng aswang. Hindi ko makakalimutan ang mukha na yon. Mukha ni Joselito. Turuan mo ng leksyon ng matandang yon. Nanlaki mga mata ni Romano nang marinig ang sinabi nito. Nang gagalaite sa galit si Romano, hindi inasahan na madadamay ang inosenteng bata
bilang ganti. Nangako kay Aling Nena. Habang binabagtas ang daan patungo sa tahanan ni Mang Joselito, humarang si Miguelito. Napailamos ng muka ang binata nang mapagtanto ang napagkasunduan. Nakiusap na pagbigyan siya ng palugit, kaso hindi pumayag si Miguelito. Kaagad nagpalit ng anyo. Butot balat ang itsura. Mahaba ang bias ng binte at braso. Matutulis ang mga kuko. Magulo ang mahabang buhok. May naalala si Romano sa taglay na amoy. Kaso nga lang nagtaka. Dahil ang lakaw na unang nakasalamuha sa libingan ay nakalaban nung nakaraan. Sa pagkakalam ay napatay na ito. Sinunog at nilibing ang bangkay. Sandali, kung ganun. Hindi ikaw. Nagkamali yata ako. Hinanda ng binata ang sarili. Ibinida ang itak at medalyon. Umihip ng dasal sa hangin bago sumugod. Nagulat si Romano dahil parabang alam na alam niya ang kasunod na galaw ng kalaban. Parabang nagkataon na pareho sila ng kilos. Naanimoy sabay na nag-ensayo ng kaparehong atake. Magkapareho pa ng bilis. Sa unang sandali walang talo. Wala ring panalo. Patas ang resulta. Lumayo sandali ang kalaban. Tinitigang mabuti sa malayuan ang binata. Pinagmasdan ni Romano ang lakaw. Habang tinititigan napansin ang pinapaiwatig ng medalyon. Ibang-iba ang senyales nito kumpara sa mga nakaraan na laban. Kung sa mga oras na yon, umiinit, aktibong-aktibo, nakulang na lang kalad ka rin ng puwersa patungo sa kalaban. Ngayon ay kalmado na parabang hindi kalaban ang karap. Bago malinawan sa kinikilos ng medalyon, sumugod muli ang lakaw. Ngunit laking gulat ng dinaanan lamang si Romano. Dumiretso ito sa madilim na bahagi. Bumulusok papunta sa lugar. Maya-maya pa ginulat ng hagupitin mula sa kadiliman si Mang Joselito. Tumilapon patungo sa harapan niya. Sinundan ng mga pera-perasong parte ng aswang. Binalibag sa hangin. Kumalat sa lupa. Lumabas si Miguelito sa bahaging iyon. Taglay ang anyong tao. Yan ang pupuntahan mong Joselito, hindi ba? Bibigyan kita ng oras na mapuksa ang taong yan. Nasa iyong mga kamay ang kamatayan. Wika ni Miguelito. Nakagad namang sinagot ni Mang Joselito. Huwag pakiusap. Hindi na ako lalaban. Hindi ko nahihilingin ang medalyon. Napagtanto ko na mali ang magagandang gamit ng iba, patawarin mo ko, Romano. Nadala ko ng kasakiman. Nilapitan ang matanda. Sunod-sunod ang paggawad ng suntok. Nang humimlay ito, saka sinumbatan. Anong karapatan mo para idamay ang anak ni Aling Nena? Sino ka para idamay ang buhay ng inosenteng bata? Sa akin ka sana dumiretso. Hindi ba ang hawak ko medalyon ng nais mo? Bakit kailangan mandamay ng iba? Sa ganitong sitwasyon, mali na isingit ang panunumbat. Wala nang sali-salita, patayin mo kagad. Pinapatagal mo ang sitwasyon. Tapusin mo na yan. Wika ni Miguelito. Dahil sa panghihikayat nito, nakumbinsi ang binata. Hinugot ang patalim para tapusin ang matanda. Kaso sa oras sa tagaina, may lumitaw na aswang. Mabuti mabilis si Miguelito. Humarang, dahilan para matangay. Nalingat ang binata ng sundan ng tingin. Hindi napansin ang kasunod na nilalang. Kinaladkad siya at sinalakay. Mabilis, malakas. Tumama ang bawat atake. Gayon pa man gumante si Romano. Inihipan ng dasal sa muka dahilan para makabuelo. Walang patawad. Tinarak ang patalim sa sikmura. Ginilitan sa leeg. Nang maitumba ang kalaban, tumingin sa gawin ni Miguelito. Pinuksa na rin ang aswang.
Bakit ka tumulong? Hindi ba dapat ikatuwa mo pa? Marami kang kakampi sa sitwasyong to. Isa lang ang kakampi ko. At ikaw yun. Hindi maintindihan ni Romano kung bakit ganito ang sinasabi niya. Napanganga si Romano sa dami ng mga lakaw. Umaaligid ang mga aswang at saudyat ni Mang Joselito. Sabay na sumugod ang mga ito. Kanya-kanya sa diskarte. Kumapit sa orasyon si Romano. Hindi basta-basta ang mga kalaban. Lumilitaw ito sa iba't ibang direksyon. Hindi may tatanggi ng binata na nahirapan, subalit sinikap makasabay sa laban. Nabitawan ang itak, kaya nasubok ang sariling lakas. Dumagdag sa kaba ang pagkagat ng aswang. Nataranta, basta na lamang nagpakawala ng suntok at sipa. Pero ito ang dahilan kung bakit nailayo ang mga kalaban. Hihinga pa sana pero ginulat ni Miguelito. Pasimple siyang binalibag patungo sa kalaban. Hindi magawang magalit dahil okupado ang isipan sa pakikipagtuos. Ito pa mismo ang nag-abot ng patalim. Bago muling mapalaban, napansin ng binata ang pagsugat ng Miguelito sa sariling palad. Hinayaan itong umagos ang dugo. Nagpatuloy sa pakikipagbuno. Sa kabilang banda, binilisan ni Romano ang pagpuksa sa mga lakaw. Pagkatapos ito dumiretso sa gawin ni Mang Joselito. Nag-iingalo, gumagapang para makatakas. Inapakan sa ulo dahilan para huminto. Hindi ka na po makakatakas, Mang Joselito. Ngayong gabi ang pagbabayad mo. Wala ka ng kawala. Nakiusap si Mang Joselito. Kung ano-ano ang sinabing pangungumbinsi. Parang wala tayong pinagsamaan, Romano. Napakinabangan mo rin ang pagiging albularyo ko. Kilala ko ang pamilya mo, kilala mo ko. Pakiusap palampasin natin. Pakiusap. Hindi na ako magpapakita. Pinugutan niya ng ulo si Mang Joselito. Gumulong ang ulo sa kanyang panan. Sa napansin ng binata kasabay ng pagkasawi ng matanda, ay ang pagbagsak na natitirang kalaban. Kahit ang mga hindi napuruhan ay bumagsak, na para bang konektado sa buhay ng matanda ang buhay ng mga ito. Alinman sa kanila, wala nang pakialam si Romano, ang mahalaga tapos ang laban. Sa puntong ito, hinanda ang sarili para sa huling pagtutuos. Ang laban niya kay Miguelito pero muli siyang ginulat. Pasimpleng naglakad palayo. Hahabulin na sana nang dumating si Aling Nena. Ang ale mismo ang nagpaliwanag kung sino ito. Ayon kay Aling Nena, magkaibigan si Mang Apolinario at Miguelito. Sa katunayan, pinuno ito ng angkan ng lakaw na minsan na ring tinulungan ng yumao mula sa mga kalaban. Naroon si Miguelito sa oras na gumagawa ng medalyon ng albularyo. Bilang pasasalamat sa malasakit ay binigay nito para sa nasasakupan. Inalay ang dugo para mapataas ang bisa ng medalyon. Bagay na hindi tinanggihan ni Mang Apolinario. Ito ang isa sa dahilan kung bakit malakas ang gamit. Nang mahukay ang medalyon, naramdaman ni Miguelito ang presensya nito dahil taglay niya rin ang dugo. Nakausap ko na siya bago kayo magkita. Gusto niya lang makasigurado na nasa mabuting kalagayan ang medalyon kaya sinubukan niya. Napabuntong hininga si Romano habang nakatitig sa direksyon na dinaanan ni Miguelito. Sa loob niya, kung sinabi pa lang nito nung una, maiiwasan na sana ang pag-iisip ng masama laban dito. Gayunpaman, nagpasalamat siya sa binigay na tulong nito sa kanya. Matapos ang lahat ng kaganapan, sa paglipas ng panahon tila ba nakalimutan ng mga kalaban ang tungkol sa medalyon. Natahimik ang buhay. Wala nang nagparamdam para magtangka. Sa ganitong paraan natapos ang kaguluhan. Subalit para kay Romano, mahaba ang paglalakbay. Hindi niya rin inasahan na ang desisyon sa libingan na makikitulog lamang
ay magiging daan upang makakuha ng isang malakas na uri ng tangan. Ang isang tangan na pinag-aagawan ng mga antingero, manggagamot, maging ng mga aswang. Ang medalyon ni Mang Apolinario. Kumusta mga kabayan? Magbabasa tayo ng patotoo patungkol sa marakuyo bracelets natin. Ayan na yung mga bagong version natin, yung white sa lava, pero nandito pa rin yung OG version na glossy black and brown mga kabayan. Dako tayo sa ating first patotoo. Baka 5 lang yung basahin ko kabayan, sobrang dami na kasi nito. Sabi ng kabayan natin, dumating na po yung marakuyo bracelet ko po. Grabe po yung kabog ng dibdib ko habang ino-open ko, tas nang nahawakan ko na sobrang saya ko po. Tapos suot ko po siya nang matulog ako, ang sarap ng tulog ko. Umaga ako nagising. Totoo po ang lahat ng sinabi nyo. Pakita natin yung comment. Andyan yan kabayan. Sabi ni kabayang Miss Carter. Basa pa tayo ng isa kabayan. Okay, etong next comment natin kabayan ay mula kay Yvonne Octoso. Ang sabi niya, grabe ang product na marahuyo. Unang suot ko pa lang, 2 araw pa lang, ramdam ko na kaagad yung energy. Parang nililinis niya yung dark thoughts ko, naging positive ako, kalmado at mas malinaw na ang pag-iisip. Dati, di ako naniniwala pero ngayong nasuot ko na, totoo pala, nagbibigay talaga ng proteksyon. Salamat seller, fast transaction pa. Next comment, basa pa tayo mga kabayan, sabi ni Big Boss. Thank you sir, bilis dumating, ang ganda ng Marahuyo White. Quality napakaganda at napakagaling ng gamit na ito. Complete and no damage. Thank you Sir JD, God bless always. Salamat din Big Boss. God bless also. Ilan lang yan sa mga patotoo patungkol sa Marahuyo bracelet mga kabayan. Pwede nyong i-check, i-visit nyo yung Lika Merchandise. Makikita nyo yung sobrang daming reviews. Kalimitan kasi sa mga reviews na nababasa ko mga kabayan, una nawawala yung pangangati nila kapag suot ang Marahuyo bracelet. Sa gabi nakakatulog sila ng payapa, nawawala na yung mga panggagambala. Yung pananakit ng tiyan, yung pananakit ng ulo, magmula nang nasuot nila yung Marahuyo bracelet, nawala lahat yon mga kabayan ko. Ang Marahuyo bracelet kasi itong suot-suot ko ay depensa espiritual. Kontrakulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Nandito rin yung tinatawag nating rebuelta mga kabayan ko. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik dun sa taong nagbigay. Kung interesado ka, pili ka ng version na gusto mo mga kabayan, pare-pareho yan ng bisa. Visit nyo lang ang shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.